Hello guys, good afternoon. Uh, I will recap this happened yesterday. This one is a pair of EURUSD. So, nagbigay tayo sa VIP group natin ng isang magandang quality setup, no? So, from previous days, no? From 15 minutes, kung makikita nyo, no? Ito yung ginalawa niya. Yeah. So, from high going to lower. Why? Why this one is choose to trade, no? So kahapon, dito tayo nagbigay kasi nung part ng of entry, no? So we're looking for the higher time frame, which is the uh, per hour. Yan, I think per hour. Para mas malinaw, no? As you can see, no, in a 4 hour time frame, we have taken by K level, no, which is the order block from the daily time frame. So you can see, no, this one, itong range na 'to, dealing range ng daily 'no, from high to low, ah, karoon siya ng ano, ng pullback which is from discount area and we have order block here. So meron tayong imbalance to fill this kind of gap 'no, sa EUR/USD. So nagkaroon tayo ng idea which is, puwede nyo i-take which is, from, high. 'No, magkakaroon siya kasi, na-fill ninyo ng gap, then from gap, gap to discount area, 'yan. Order block, then previous low, eto 'tong discount sa dealing range, then, retracement yung mangyayari. So ito yung ating PDRA sa, range niya na high and low, 'yan. Ito yung, ah, discount area. So, nagbigay tayo ngayon as shown na para makita natin yung perfect timing ng entry. So, kung babalik tayo ng 1 hour, yan. So, yung binigay natin na setup, which is nandito siya. Yan, yung per value gap na nandito ito. Ayan, per value gap. So, ayan. So, ito yung open nung kahapon. So, nagkaroon tayo ng open and which is the goodbye this setup. Ayan. Kasi nasa ano rin siya, nasa discount area. Then as usual, kung titingnan natin nagkaroon siya ng structure shift sa part na 'to, ayan. Yan, structure shift. Then ang idea na puwede niyang targetin itong original consolidations sa part na 'to, yan, original consolidations. Konso na lang. Why this original consolidation yung puwede niyang targetin? Because there are more here, entries position which is, called, more liquidities na nandiyan. So which is a kind of curve style, no? Yung curve style ng market maker buy model. Yan. So yun yung idea na potential na pwede nating targetin. And then yan makikita natin kanina, no? Na nagkaroon ng retracement dito by doing this range, another range, then market will be uptrend, no? So we'll be target here, this one, and this old high. So, ayan yung ginawa natin setup sa binigay natin sa BIP Euro USD. Yan. Sila yung ano niya, yung kanyang setup, no? Yan. So,
malapit na tayo diyan magkaroon ng ano, ng makakitaan na natin ng potential, target 'no. So, as a transparency 'no, kung titingnan natin yung market 'no, papakita ko sa inyo, yan, yung pinaka ginawa natin na prepare setup na yun. So, eto na siya, ayan 'di ba? So, meron tayong buy position na 0.50 pips up, sorry, lot size. So, hindi lang kita yung target pero nandito yung target natin. Ayun sa settings hindi ko kasi nabago. So, yung SL natin nandito siya. So, 12 pips SL to 45 pips, no? So, I anticipated by 45 here or 50 pips na pwede natin i-target. So, congratulations doon sa sumabay sa setup ng EURUSD. Anyway, for your favorite guys, punta naman tayo doon sa gold. Yan. Tingnan natin yung gold kung anong naging result, no? So you can see, no, ito yung sinasabi natin kagabi, no, na pwede natin i-consider. Ayan. Kung titignan natin to in a daily range, no, daily, yan. So ito yung ginawa natin setup sa daily range. Yan. Ito, from dealing range, yung high and low. So ayan. So after nyan, daily range, sa kapalod ng range na to sa previous data, may range din, no? So, ang ginawa natin dito from previous week, no, 2 weeks ago or 1 week ago, yung CRH or candle range high and candle range low ng weekly. Kinuha natin yan. Para ano, kumbaga, another confirmations. Ayan. Ito yun guys. Ayan, itong ano na to. Candle, candle range high and candle range low. So, ayan. Yun yun. Then, nagkaroon tayo ng idea dyan na dito sa previous within a week, possible bumaba and then possible tumaas. Kasi na-taken niya yung candle range low. So kung titingnan natin in 4 hour, sa nangyari dyan, so ayun yun, ayan. Ito yung candle range low, no? So, wait lang po, i-charge ko lang yung, sorry, i-charge ko lang yung PC. So, balik na ulit tayo. Sorry po na. So, yun nga, nagkaroon tayo ng idea last time sa previous week, no? Na pwede siyang pumunta or we back to our uh, inverse par value gap or yung tinatawag na internal range liquidity. Kaya nagkaroon tayo ng idea na maaaring siyang pumunta doon, no? So, naging successful yung setup na yun. Ayan, kita nyo naman. So, ito yung previous CRL, yung candle range low ng weekly candle. Ayan. So, kinuha niya pa tong ERL, which is previous liquidity, no, na sell side. So, sakto siya nung nagbigay tayo ng setup sa dyan. Yan, ito pa nga yung araw, no. So, nagkaroon tayo ng isang napakagandang setup dito. Ngayon, dito naman yung week high nung last previous week, no. Balik tayo ng weekly. Ayan. Ito yung weekly, previous, itong candle na to. So, balik tayo ng 4 hour. Ayan, ito siya. Ayan. So, kita nyo, na-taken siya. So, ang idea kagabi, no, nagbigay tayo ng setup na
I think possibility na pwede niya i-take yung weekly high ng candle. So, tapos i-range siya, i-take niya yung inverse fair value gap dito sa 4 hour. No? So, possibility, no? Ang pwedeng in the long run, no? Ang nakikita natin dyan, kasi yung order flow is bearish. So, magkakaroon lang tayo ng idea ng order flow, pwedeng matik daw going to downtrend. No? So, eto ngayon, inverse fair value gap, nag-aantay lang tayo ng confirmation. It's either mamaya, no? Sa New York seasons or pwede siya magpakita during lunchtime of New York seasons, no? So, ito yung kahapon, bigyan natin setup, kung papansinin natin yan. Yan. So, ito natin, no? Yan. Merong order block dito sa part na to. Yan. Order block. Yan. So, idea na may ita-target, which is, meron tayong bias. So, ayun yung binigyan natin sa gold, no? So, ngayon ay nagra-run na siya ng 200 pips. So, congratulations sa BIP group. Kung gusto niyo sumali sa BIP group, paki-message lang po ako, no? So, ayun, nagkaroon 200 pips. In plus previous week ay itong 500, almost 500 pips. Yan, amat. So, 470 pips, no? So, yan na yung naging setup ng ating mga ginagawa, no? So, dito last time hindi ako interesado na nagkaroon ng idea to buy. So, kasi nagkaroon ng consolidation sa part nito. Then, kagabi, nakatempo naman tayo na pwede mangyari ngayong week, no? Itong week na to, gaya ng sinabi natin, for the recap bias soon kagabi. Ayan. So, dito sa inverse for value gap, nag-aantay lang tayo ng confirmations in a lower time frame sa 15 minutes. So, as for now, wala pa rin siya. No? Wala pa rin siyang confirmation na makapagbibigay sa atin ng short or trade entries. So, anyway, no? So, yun yung binigyan nating idea na pwede makatulong sa trading plan nyo. Kaya, ganda na setup. Kaya, diba? CRL, low and high. Okay? Yan, makita natin. So, lahat nag-a-align siya. No? Ina-align siya para makakuha ng isang napakaganda and quality setup. So, ayun. No? Ganyan ako paano magbibigay ng mga setup at hindi siya spoon feeding. Okay? So, yun lang and good afternoon and goodbye. Salamat sa manonood nito. Thank you.